sa ating pagbabalik. Hindi, ngayon na. Andiyan na. Ngayon na. Nasa linya natin. Ikaw nga, Weng. Tumawag ka. Si Mr. Diwa Ginigundo, mga kapuso, isang ekonomista, dating Deputy Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Magandang umaga po, Mr. Ginigundo. Live kayo sa Saksi sa Double B. Sir Diwa, Hi, good morning. good morning at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Medyo tumitimbre na po ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Nasa oras de peligro na tayo pagka hindi pa ito napigil. Pero itong development na ito, Sir Diwa, anong epekto po nito? Immediate effect sa sa ekonomiya at lagay ng Pilipinas. Well, sa akin po, maganda ang nangyari na maaaring magkaroon ng ceasefire. Pero dapat tandaan natin, in the past, Iran refused the posture of the US to establish some ceasefire. No? Nagtataka tayo bakit magkakaroon ngayon ng ceasefire. Kasi Iran has already dug its feet on the ground in the sense na ayaw niyang makipag-usap at itutuloy niya ang pagganti sa Amerika at saka sa Israel. Pangalawa, kung talagang may ceasefire, maganda yan kasi mawawala ng kaunti ang anumang uncertainty o walang katiyakan sa presyo ng langis at sa supply and logistics, particularly doon sa Strait of Hormuz. At pangatlo, dapat tandaan din natin na yung sinabi ni President Trump about a week ago, maybe he was only referring to the role and the responsibility of the US in the war. Pero hindi ibig sabihin nun, matatapos ang giyera. Ano ba ang posture naman ng Israel? Kasi Israel is another country that is also fighting the war against Iran. I'm not sure if the US is speaking for Israel as well. So tingnan natin kung ano yung specifics nitong sinasabing 2 weeks ceasefire. But in general, if this is a true ceasefire, then that will provide some breathing space to all economies, no? Baka bumaba ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado at yan ay ma-reflect din naman sa pump prices several weeks from that side. Kasi ang ating reserba more than 30 days. So yung positibong epekto nitong ceasefire na to, mararamdaman yan kapag sinimulan na nating gamitin yung mga langis na nabili natin at this price, at this lower price. So, hindi kung agad-agad bababa man ang presyo ng krudo. Hindi agad-agad mararamdaman yung positive effect ng ceasefire pala. Yes, Mga kasi ilang meron linggo yan, tayong sir? reserba Mga ilang linggo Tandaan pa? natin, every Tuesday, nagbabago ang presyo ng yung pump prices sa ating mga gasoline station. Mga ilang linggo bago natin maramdaman yung positibong epekto ng ceasefire na ito? Ubusin muna nila normally, yung stockpile. kung ang ating reserva 30 days, edi 30 days natin Isang buwan? bago natin Stockpile muna, ubusin. maramdaman yan. By that time, may Kasi bago ang ng nakikita uncertainty. natin pagbaba, mga spot market price. Oo. Pero Hindi naman yung binili, kung ano yung bili ng ating mga Yes. oil companies dito sa Pilipinas. Okay, pero dama namin sa inyong payag, Sir Diwa, na ang double-sided ceasefire na ito, na sinasabi nga ho ni President Donald Trump, is not standing on solid ground. Parang sinasabi nyo medyo, mahinang, hindi pa natin alam ang detalye, pero sinasabi nyo, ang Iran kasi, hindi na pumapayag sa ceasefire Well, yun ang aking paniniwala. Kasi ilang beses na rin nagsabi at nagdeklara ang presidente ng Amerika na tatapusin niya ang giyera sa lalong madaling panahon. Hindi natin nakita yon, no? Bagkos nag-intensify pa ang digmaan doon sa Middle East. At yung ibang mga bansa sa Middle East nadamay na rin. Yung mismong American bases na nakalagay doon sa mga bansang yun. Yun din ang naging target ng pagbomba ng Iran. So kung ito nga ay matutuloy at nawa ito'y matuloy, malaking bagay ito sa pag-aalis ng tinatawag nating uncertainty, global uncertainty. At yan ay magbubunsod rin ng less volatility sa ating markets. No? When we say markets, let's say financial markets, yung
yung mga pangungutang ng iba't ibang bansa sa iba't ibang bansa din, Mm-mm. baka yung interest rate ay medyo maging steady, no? Yung foreign exchange market, baka hindi masyado maging volatile ang ang paggalaw, halimbawa ng piso laban sa dolyar o kaya ng Japanese yen sa US dollar. Ito lahat ng mga ito kasi apektado eh. Opo. Lalo na ngayon, pati presyo ng bilihin ay nagsisimula ng sumipa Mm-mm. dahil doon sa taas ng presyo ng gasolina dito sa ating merkado. Kaya lang ang pangamba ko doon, Sir Diwa, yung 2 weeks lang ito na mag-ceasefire. Sabi niyo kung 30 days ang supply natin, so 30 days bago natin maramdaman yung epekto nito sa oil prices locally. More or less. Yes, pero by the time na mag-kick in yun, papasok na naman yung gera kung hindi mag-hold yung ceasefire, magtuloy-tuloy ang ceasefire after 2 weeks. So walang epekto sa Overtaken atin. by events, hindi na Wala. natin mararamdaman kasi Nararamdaman, papasok na diba? naman yung speculation and all. Ang dalawang bagay kasi dyan fundamentals, hindi kagad natin talaga mararamdaman yon. Pero yung sentiment, no? Sentiment sa foreign exchange market, sentiment sa capital markets, yung mga interest rates sa mga iba't ibang financial instruments. Yun, mabilis yun. Maaaring maramdaman natin yun. Yes. Kasi mabilis umakto yan eh. No? Halimbawa, stock market. Itong 2 linggo ng ceasefire na ito, maaaring medyo mag-recover ang ating stock market. Kasi yung pangamba ng maraming namumuhunan sa stock market, medyo mawawala yun. Kasi yung 2 weeks ceasefire is in effect. Opo. Pero oras na nagkaroon ng mga uncertainty o kaya ng snags doon sa pag-uusap between the US and Iran, kaagad-agad mararamdaman yan sa merkado. Mabilis ang mabilis ang financial markets, whether it is stock market, capital markets, o kaya Doon sa man lang makabawi foreign tayo. exchange market. O Doon kaya man lang lang, makabawi. ang issue ng ceasefire na ito, Amerika lang yung nagsasalita. Katulad ng sinabi niyo, Sir Diwa, ang Israel parang wala doon sa sirkulasyon na ceasefire. Wala Pero tayong naririnig binroker daw ng Exactly. Pakistan. No? At wala rin Exactly. tayong Binroker daw. naririnig mula sa Iran. Mukhang ang base doon sa mga reports, maaaring bilateral yan. Ibig sabihin, ang Iran ay pumayag ng umupo sa negotiating table kasama ng Amerika. Pero kasi ang daming there are too many balls in the air eh. Actually, kung... Halimbawa, yung temper ni Trump. Okay. Totoo yan. Yun naman pagiging matigas ng head Netanyahu. ng Iran. Ito lahat ng mga ito will figure out doon sa negotiating table. Actually, Kaya kung wala napakarami yung pa rin ifs, no? It's still an iffy situation whether that ceasefire agreement will really yield some positive fruits. Alright. Salamat po sa oras, Sir Diwa. Thank you. Oh, Good always, morning sir. to you. Thank you. Okay, maraming salamat at pagpalain tayo ng Panginoon. Good morning po. Si Ginoong Diwa Gunigundo, ekonomista, dating Deputy Governor, Bangko Sentral ng Pilipinas.